Newly graduate si Raymond sa high school. Nakatira siya sa Lucena, Quezon Province. Dahil sa hirap ng buhay, ay sinabihan na siya ng kanyang mga magulang na kailangan muna niyang huminto ng 1 taon para mapaghandaan ang kanyang pag-aaral sa college. Ikinalungkot ng sobra ni Raymond ang balitang yon. Gusto niya talagang makapag-college dahil pangarap niyang maging seaman balang araw. Maghahanap na lang po ako ng trabaho, Mama. Gusto ko talagang mag-aral sa college ngayong darating na pasukan. Wika ni Raymond. Tila naman pinipiga ang puso ni Aling Minda, ang ina ni Raymond, sa nakikitang paghihirap ng kalooban ng kanyang anak. Hanggang isang araw, may dumating silang bisita na hindi nila inaasahan. Ang tita Jillian ni Raymond, punsong kapatid ng kanyang ina. Mabuti naman at naisipan mong magbakasyon dito sa amin, Julie. Abay, ilang taon na din nang huli tayong magkita. Wika ni Aling Minda. Oo nga ate, alam mo naman si Raul, palaging busy sa trabaho. 4 months siya ngayon kaya bihira na lang kaming magkita. Kaya nga siguro hanggang sa ngayon ay wala pa kaming anak. Sagot ni Jillian na bakas ang lungkot sa boses. Napalingon ito sa kinatatayuan ni Raymond na nakikinig sa usapan nila ng kapatid na si Aling Minda. Napangiti ng matamis si Jillian habang nakatingin sa pamangkin niyang si Raymond. Kita mo nga naman ate, at binata na pala itong pamangkin ko. Bukod pa doon ay pogi din ah. Nako, marami itong papaiyaking babae. Pagbibiro ni Jillian. Hindi makatingin ng diretso si Raymond sa tita niya. Nahihiya siya dahil sa ganda nitong taglay. Noon pa man ay palihim na siyang humahanga sa tita niya. Bukod sa maganda nitong muka, sexy, maputi at makinis ang tita Jillian niya. Pero ang pinakagustong-gustong tingnan ni Raymond sa tita niya ay ang gifted nitong kayamanan sa harapan. Maging ang bahaging likuran ay perpekto rin ang hugis at pagkakaumbok na animoy mas makurba pa sa mga dalaga. Kahit sinong lalaki nga ang makasalubong nito ay talagang mapapalingon at mapapasunod pa ng tingin. Pinagsabihan ko na yung pamangkin mo na wag mo nang mag-girlfriend eh. Sa katunayan, nagtatampo nga yan. Dahil pinahinto muna namin ng Kuya Ruben mo sa pag-aaral. Mahabang litanya ni Aling Minda. Nagulat si Jillian sa kanyang narinig. Kaya pala, tahimik at malungkot ang kanyang pamangkin dahil may dinaramdam ito. Naku, sayang naman ate ang taon. Mabuti pa ay ipasama mo sa akin itong si Raymond sa Maynila. May malapit na university sa amin. Ako na muna ang bahalang magpaaral sa kanya. Sagot ni Jillian. Umaliwalas bigla ang aura ni Raymond. Kita ang kislap sa kanyang mga mata dahil sa pag-asang hatid ng kanyang tita. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Jillian? Hindi biro magpaaral ng estudyante, lalo na kung nasa kolehiyo na ito. Tsaka nakakahiya naman sa asawa mong si Raul. Naku ate, mas magugustuhan pa nga ni Raul kung may makakasama akong tao sa bahay na isang kamag-anak kaysa mag-ampon. Sabi niya kasi kapag nag-ampon raw kami ay para na namin tinanggap na hindi na talaga kami magkakaanak pa. Kaya kung maaari daw ay maghanap lang muna ako na makakasama na mga pamangkin sa bahay. Kaya tamang-tama kung maisasama ko sa amin si Raymond.
Maliban sa may kasama na akong lalaki sa bahay, may mauutusan na rin ako sa mga gawaing lalaki na hindi na maasikaso ni Raul dahil sa pagiging sobrang abala sa trabaho. Ah, ganun ba? E di sige, ikaw bahala. Malaking tulong yung alok mo para kay Raymond. Oo ate, walang problema yun sa amin ni Raul. Matapos ng kanilang pag-uusap, ay pumayag na nga ang mag-asawang sina Aling Minda at Mang Ruben na sa Maynila magpatuloy ng pag-aaral si Raymond. Maraming salamat po tita. Kung hindi dahil sa'yo, mahihinto po talaga ako sa pag-aaral. Wika ni Raymond. Wala yun. Alam ko din naman kasi na matalino ka. Kaya maging ako man ay nanghihinayang sa isang taon kung mahihinto ka. Tsaka, karamihan ng humihinto sa pag-aaral ay nawawalan na ng gana magpatuloy, lalo kapag nakapaghanap na ng ibang mapagkakaabalahan. Sagot ni Jillian. Ipinasyal ni Raymond ang kanyang tita Jillian sa bayan. Tuwang-tuwa naman ito, lalo at marami na ang nagbago sa itsura ng kanilang bayan. Pero hindi pa rin naman nawawala ang mga maliliit na karinderya na nagtitinda ng mga tradisyonal na kakanin at mga gulay. Pero may mga pagkakataon na napapansin ni Raymond na napapatulala ang kanyang tiyahin na tila ba may malalim itong iniisip o may problemang hindi sinasabi sa kanila. Tita, okay ka lang po ba? Tanong ni Raymond. Parang nabigla naman si Jillian kaya ngumiti ito at sinagot ang pamangkin. Oo naman, okay lang ako. Huwag ka mag-alala, may iniisip lang ako. Sagot nito. Tumango na lang ang binatilyo. Ramdam niya na nagsisinungaling ang tita niya. Simula nang dumating ito noong nakaraang araw, ay palagi niyang napupuna ang biglang pananahimik ng tiyahin at maging ang kanyang ina ay pinuna na rin si Jillian. Naisip ni Raymond na baka may kinalaman ang biglaang pagbakasyon ng tita Jillian niya sa asawa nitong si Raul. Sa pagkakaalam ni Raymond ay manginginom ang tito Raul niya. Palagi din pinagbubuhatan ng kamay ang asawa. Napakuyom ang kamao ni Raymond. Ilang beses na niya kasing narinig ang usapan ng kanyang mama at tita. Tumatawag ng 10 oras ng gabi ang tita niya sa mama niya. Umiiyak ito at nagsusumbong tungkol sa pananakit ng asawa nito na si Raul. Makalipas ang 1 linggo na pagbabakasyon ng kanyang tita Jillian sa kanilang probinsya, ay sumapit na rin ang araw ng pag-uwi nito papabalik ng Maynila. Madaling araw pa lang ay gising na si Raymond para ihanda ang sarili sa kanilang pag-alis. Nagsaing na rin siya kaagad ng kanin at nagluto ng pang-ulam na tinapa at 4 na pirasong sunny side up na itlog para makapag-almusal muna sila ng sapat bago siya bumiyahe ng malayo. Noong oras na ng pag-alis at pamamaalam ay nagkaiyakan pa sila ng kanyang mama at papa. Tila nasaktan din ang mga ito sa kanyang pag-alis. Makalipas ang ilang minutong pagtayo sa gilid ng highway, ay may dumaan ng bus papunta ng Maynila. Kaya muli nang yumakap ng mahigpit sina Aling Minda at Mang Ruben sa anak nilang si Raymond. Sabi naman ni Aling Minda, magpapakabait ka dun anak. At susunod palagi sa mga sinasabi ng tita mo. Wag na wag ka rin magbabarkada at mag-aral doon ng mabuti. Opo, Nay.
Kilala niyo naman po ako na hindi naman talaga ako mabisyo o palabarkada na tao. Oo anak, alam namin yun. Kaya nga may tiwala kami sa'yo. Sabi ni Mang Ruben. Sige na Minda, bitawan mo na yung anak mo. Naghihintay ng baso. Ay oo, pasensya na. Jillian, mag-iingat kayo sa biyahe. Ikaw nang bahala sa uniko iho ko. Opo ate. Huwag kang masyadong mag-alala, tsaka tatawag kami agad sa'yo pagkarating namin sa bahay. Oo sige. Sagot ni Aling Minda. Tapos tuluyan ng umakyat ng bus ang magtiyahing Raymond at Jillian. Hindi na lumingon pa ang binatilyo sa labas ng bintana dahil alam niyang makikita ang malungkot na mukha ng kanyang mga magulang. Habang nasa biyahe ay tahimik na ini-enjoy ni Raymond ang magagandang view sa labas ng bintana. Nalingunan niya ang tita niya na tulog na kaagad samantalang nakaka 15 minutes pa lang magmula noong sumakay sila sa bus. Malamang hindi na naman yon nakatulog ng maayos noong gabi, kaya kulang pa ang pahinga at inaantok pa. Nakadama na naman ng awa si Raymond sa tiyahin niya. Kahit natutulog ito, ay bakas pa din ang lungkot sa aura ng mukha ng tita Jillian niya. At dahil sa pagiging lubak ng daan at masyado ring mabilis ang pagpapatakbo ng bus, kaya naman nahuhulog ang ulo ng tita niya at muntik pang masubsob sa harapang upuan. Kaya sinabihan niya na lang itong pabulong. Tita, dito ko na lang po sumandal sa balikat ko para hindi ka masubsob. Hindi naman sumagot ang kantiyang tiyahin pero sinunod naman ang kanyang sinabi. Umunan yon sa balikat ni Raymond at kumapit sa kanyang braso. Kaya kahit mag-break pa ng biglaan ng bus at hindi na yon masusubsob dahil mahahawakan rin ni Raymond ang braso noon dahil nakakapit naman sa kaliwang braso niya. Noong mapadaan sa isang stopover, ay bumaba rin sila pareho para magbawas ng tubig sa katawan. Tapos bumili rin ang kanyang tita ng tig-2 siopaw, barbecue at kape, saka sila bumalik sa kanilang upuan. Masyado kasing maiksi ang oras ng pag-stopover, kaya mas mabuting sa loob na lang ng bus kumain para walang inaalala. Pero 5 minuto lang ang lumipas ay tapos nang kumain ang tita ni Raymond. Halatang nagmamadali iyon. Tapos bumalik na rin agad sa pagtulog. Samantalang si Raymond ay ini-enjoy ang pagkain niya ng siopaw na matagal-tagal na ring magmula nang makatikim siya ng ganoon. Makalipas ang mahabang oras ng kanilang biyahe, sa wakas ay narating na ni Raymond ang bahay ng tito at tita niya. Nandito na tayo sa amin Raymond, wika ni Jillian. Isang bahay na bungalow ang nadatnan nila. Malinis at maayos sa labas ng bahay. Binuksan ni Jillian ang gate. Pagkatapos ay niyaya na nitong pumasok sa loob ang pamangkin. Larawan noong kasal ng mag-asawa ang bumungad sa sala ng bahay ni Jillian at asawa nitong si Raul. Bata pa ang tita niya nang ikasal ito. Bakas ang magandang muka at halata naman na mas may edad na ang napangasawa nito. 21 years old lang ako sa picture na yan. 32 naman si tito mo, wika ni Jillian. Napangiti si Raymond sa sinabi ng tiyahin. Ilang taon na din palang naghihintay ng anak ang kanyang tita. Sa tingin ni Raymond ay anak na lang ang kulang sa buhay nito.
Binigyan ng konting tour ng tiyahin para makita niya ang buong bahay. Saka siya dinala sa isang kwarto na kanyang magiging sariling silid. Nagpasalamat naman si Raymond tapos iniwan na muna siya ng kanyang tiyahin para makapagpahinga rin muna saglit. Dahil sa haba ng biyahe ay nakatulog agad sa kama ang binatilyo. Samantalang si Jillian naman ay kasalukuyang kinokontak ang asawa. Unattended ang cellphone nito. Napailing na lang siya. May bago pa ba sa kanyang asawa? Palagi naman yung ganoon. Ni hindi nga nagsasabi na hindi pala makakauwi kapag may mga inuman na pupuntahan. Ni hindi malang inaalala ang puyat niya sa kakahintay na dumating ito. Naging masaya naman noong simula ang pagsasama at buhay nilang mag-asawa. Sweet ito sa kanya at caring. Pero pagkalipas ng 3 taon ay nagising na lang si Jillian na biglang nagbago ang ugali ng kanyang asawa. Nag-umpisa ang lahat noong makunan si Jillian sa panganay nilang anak. Excited pa naman noon si Raul, pero dahil sa isang pagkakamali ay nawala sa kanila ang sanang magiging anak. Sinabi ko naman sa Jillian na huwag ka munang gagawa ng household chores. Alam mo na masela ng pagbubuntis mo, pero hindi ka nakikinig. Kaya kasalanan mo kung bakit nang wala ang anak natin. Sigaw ni Raul. Hindi mapigilan ni Jillian ang umiyak. Kapag naaalala ang pinakamasakit na pagsubok sa buhay nilang mag-asawa. Magmula noon ay palagi nang umiinom at umuubing lasing si Raul. Kaunting bagay lang ay sinisigawan na siya nito at ang pinakamatindi, dumating na sa punto na sinasaktan na siya ng pisikal ng kanyang asawa. Nakaramdam ng pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata si Jillian. Hanggang sa nakatulugan na niya ang pag-iyak. Noong magising siya ay 11:11 na ng tanghali kaya dali-dali siyang bumangon at nagsaing sa rice cooker. Wala rin siyang makitang pwedeng lutuin sa ref, kaya kumuha na lang siya ng isang malaking corned beef at ginasa na nilagyan ng 2 itlog. Tapos nagluto na rin siya ng 2 noodles para may maisabaw sila sa kanin. Noong makatapos magluto ay tinawag na niya si Raymond. Mon, tara na. Kumain na tayo, 12:00 na. Wika niya. Pagkabukas ng pinto, nagulat naman si Raymond at dali-daling bumangon. Okay po tita, susunod ako. Pagkarating ni Raymond sa hapagkainan, ay sabi ng kanyang tita, Pasensya ka na Raymond ha, yan lang ang available na mailuluto, walang laman ng ref eh. Hayaan mo at mamayang gabi magluluto na lang ako ng sinigang na baboy para mas masarap ng ulam natin. Okay naman po ito tita ha. Sa probinsya nga ay madalas toyo at kamatis lang ang inuulam ko kapag wala kaming ulam. Okay sige, kumain ka na ng marami. Ubusin mo lahat ng ulam ngayon ha. Dahil wala nang ibang kakain yan mamayang gabi. Dahil magluluto nga ako ng sinigang. Okay po tita. Dahil sa kabataang edad, kaya kalakasan rin ni Raymond kumain. Kayang-kaya niyang ubusin lahat ng yon. Mabilisan na kumain ng tita niya at agad na ring umupo sa sala. Binilinan lang siya na ubusin lahat ng ulam at maghugas na lang din muna ng mga plato. Ginawa niya yon ni Raymond. Kinagabihan, pasado 9:00 na sila naghapunan dahil hihintayin sana nila ang kanyang tito Raul. Pero sinabi ng kanyang tita na mukhang hindi yun uuwi
dahil kung uuwi ay dapat naroon na ng mga pasado 7:00. Kaya naghapunan na nga sila lang. Si Raymond na uli ang nagpresenta na maghugas ng mga plato. Dahil sa pagod pa sa biyahe, kaya naman pumasok na rin siya agad sa kwartong kanyang tinutuluyan matapos makapaghugas at makaligo. Medyo naninibago pa siya sa environment. Mainit ang kwarto, kaya kailangan talaga ng electric fan. At kahit meron ng fan, ay mainit naman ang buga ng hangin. Pero dahil sa pagod siya, kaya nakatulog na rin, kahit pawisan at nanlalagkit. Kinabukasan, naalimpungatan si Raymond sa malakas na kalabugan sa labas ng kanyang kwarto. Nag-aalala siya, baka may napasok ng magnanakaw sa bahay ng kanyang tita. Kaya nagmamadali siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Walang hiya kang babae ka? Bakit bigla ka nalang umuwi sa probinsya ng ate mo nang hindi man na nagpapaalam? Siguro may lalaki ka dun, no? Dinig ni Raymond ang sigaw ng Tito Raul niya. Dahan-dahang lumapit sa pintuan ng kusina ang binatilyo. Bahagyang sinilip ang kusina at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita na duguan ng kanyang tita Jillian. Tita, ano pong nangyari sa'yo? Tanong ni Raymond. Parang nagulat naman si Raul nang makita si Raymond. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Narito ka pala. Kita mo na, hindi mo lang nag-effort ang tita mo na ipaalam sa akin na kasama ka pala niya. Wika ni Raul. Hindi magawang tumingin ni Jillian sa pamangkin. Putok ang ibabang bahagi ng kanyang labi. Titig na titig naman si Raymond sa asawa ng tita niya. Pasensya na po tito. Ayoko makialam sa away ninyong mag-asawa. Pero hindi naman po yata tama na pagbuhatan mo ng kamay ang tita. Sagot ng binatilyo. Sinubukan ni Jillian na sawayin ang pamangkin. Pero huli na ang lahat. Namula bigla ang mukha ni Raul at tumingin ng masama kay Raymond. Hoy Raymond, ang yabang mo ha. Tandaan mo na nasa pamamahay kita at walang permiso sa akin ang pagpapasama sa iyo rito nitong magaling na babaeng to. Nagdagdag pa ng palamunin. Sagot ni Raul. Hindi nakapagsalita si Raymond, pero lumapit ito sa tita niya at inalalayang makatayo. Lalo lang sumama ang tingin sa kanila ni Raul. Hoy babaeng inutil, ikaw ang magpakain sa pamangkin mong pakialamero ha, at huwag kayong pakakasiguro dahil sa oras na gumawa ng katarantaduhan yan, tinitiyak ko na mananagot kayong dalawa sa akin. Wika ni Raul. Nagkatinginan si Raymond at Jillian. Takot ang mababanaag sa mga mata ni Jillian. Samantalang puot naman ang kay Raymond. Naligo at nagbihis lang si Raul pagkatapos ay basta na lang itong umalis nang hindi malang nagpapaalam sa asawa. Bakit hinahayaan mo pong saktan ka niya tita? Hindi lang po emosyonal, kundi maging pisikal. Kailangan malaman ito ni mama, wika ni Raymond. Namalisbis ang luha sa mata ni Jillian. Pagkatapos ay hinarap ang pamangkin na si Raymond. Kasalanan kong lahat Raymond, kung bakit nagkaganyan ng Tito Raul mo. Sa nakalipas na mga taon ay hindi niya pa rin ako mapatawad sa nangyaring pagkawala ng anak namin. At bakit ako nagtitiis sa mga ginagawa niya sa akin? Kasi maging ako man, ay hindi ko pa mapatawad ang aking sarili. Wika pa ni Jillian sabay hagulgol ng iyak. Biglang naguluhan si Raymond. Hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng kanyang tita. Kaya ikinuwento ni Jillian ang lahat ng nangyari sa pamangkin. Nagulat din si Raymond sa nalaman.
Ngunit ganun pa man, para sa kanya, ay kalabisan na ang pagpaparusa ng asawa nito. Inamin din ni Jillian na halos hindi na siya ginagalaw o nilalambing pa ni Raul. Sinikap umano niyang mabuntis ulit, baka sakaling makabuo ulit sila at magbago na ang trato sa kanya ng asawa. Ngunit laman ng inuman at barkada si Raul. Kapag umuuwi ay sinusumbatan hanggang sinasaktan siya nito ng paulit-ulit. Hindi mo habang buhay na dapat pagbayarin ang sarili mo, tita. Malamang hindi mo rin naman ginusto ang nangyari sa bibi ninyo. Pinagsisisihan at pinagdusahan mo na ng mahabang panahon ang lahat. Kaya hindi kanya dapat sinasaktan ng paulit-ulit. Wika ni Raymond. Napahugulgol bigla si Jillian. Sana ganun lang kadali ang lahat. Sana lang ganun kabilis siyang napatawad ng kanyang asawa. Dahil sa labis na pagkahabag ay niyakap ng mahigpit ni Raymond ang tita niya. Ramdam niya ang mainit nitong katawan, pati na ang masaganang kayamanan sa harapan. Pilit niyang pinaglalabanan ang sarili. Pero paano kung langhap niya ang mabangong buhok at hininga nito? Bigla siyang humiwalay sa tita niya at nagpaalam na magbabanyo. Sinundan naman siya ng makahulugang tingin ni Jillian. Naramdaman nito ang nangyari sa kanyang pamangkin, kaya bigla itong napatakbo sa banyo. Magmula ng araw na yon ay ilang araw na hindi umuwi sa bahay nila ang asawa ni Jillian na si Raul. Sa tingin ni Raymond, sanay na ang kanyang tita sa ganoong pagtrato ng asawa. Kaya napabuntong hininga na lang ang binatilyo. Mag-ready ka, Raymond. Bukas ay kukuha ka na ng entrance exam. Wika ni Jillian. Bumalatay ang tuwa sa mukha ni Raymond. Sa loob ng ilang araw na pamamalagi niya sa bahay ng tiyahin, ay bukas pa lang siya makakalabas ulit ng bahay. Mabilis na tinulungan ni Raymond si Jillian sa mga gawaing bahay. Sa paraang yon ay makabawi man lang siya sa kabutihan nito. Maaga pa lang ay naghapunan na silang magtita. Habang naguhugas ng pinggan si Raymond, ay nakita niyang papunta sa banyo ang kanyang tita. Inisip niya na baka magbabawas lang ito dahil wala naman itong dalang tuwalya. Makalipas ang kalahating oras ay nasa banyo pa din si Jillian. Nag-alala na si Raymond at naisip na baka may nangyari ng hindi maganda sa tiyahin. Mabilis siyang lumapit sa pintuan ng banyo at akmang kakatok na siya nang may maulinigan siyang kakaibang boses. Pinakinggan ng mabuti ni Raymond ang tita niya at bigla siyang napatakip ng bibig nang mapagtanto na tila kakaiba ang ginagawa ng tita niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng banyo. Muntik nang mapasigaw si Raymond nang bigla siyang hinadlot ni Jillian. Kitang-kita niya ang kabuuan na magandang tanawin na walang kahit anumang nakakasagabal. Malungkot at ang mga mata noon at sinabing, "Pagbigyan mo na ako, Raymond, please. Matagal na akong pinabayaan ng asawa ko. Promise, magiging lihim natin ito habang buhay." Wika ni Jillian. Hindi na nagawa pang sumagot ni Raymond. Mabilis na tinawid ni Jillian ang pagitan nilang dalawa. At sa kauna-unahang pagkakataon ay naranasan ni Raymond ang mga bagong karanasan na tanging tita niya lang ang unang gumawa sa kanya.
Noong makatapos ay hindi makapaniwala si Raymond sa kakaibang kaganapan na yon. Sabay na silang naligo, pero nauna na siyang lumabas ng banyo. Akala ni Raymond na hanggang doon lang yon, pero mali siya. Dahil malalim pa sa balon ang pagkauhaw ng kanyang tiyahin. Ayun, my loves, awat muna tayo saglit pero wag kayo mag-alala. Ia-upload na rin natin agad ang kasunod sa araw na ito. Salamat sa pakikinig, my loves. Take care and bye!